Dinagsa na naman ng mga tao ang ating mga sisiw. Parami ng parami na talaga ang tumatangkilik sa ating mga alaga. Ginagawa din namin lahat ng mga kaya namin para makapag-produce ng mga quality ng mga sisiw. Ang mga buyers natin ay bumabiyahe pa ng mga ilang oras para lang pumunta dito sa atin. Dumating na rin ang mga stock sa ating AgriVet at syempre, yung opening dito. 5 AM, magsisimula na ang ating araw. May tumawag kasi sa akin from Banga daw sila at magta-travel sila early in the morning. Kaya ngayon, ready na tayong bumiyahe. Magmomotor lang tayo para mabilis. After 5 minutes, nakita ko na sila sa National Highway. Susunod sila sa atin papuntang Manukan. Paggas muna sila. Napakalayo kasi na kanilang biniyahe. Sa totoo lang, walang pinipiling oras yung negosyo. Ang kanilang order ay 60 pieces na Rhode Island Reds. Para ito sa ginagawang thesis ng ating buyer. At kapag naging successful na yung thesis niya, paparamihin niya daw itong mga Rhode Island Reds. Hindi na rin sila nagtagal dito at umuwi na rin sila para hindi pa mainit yung kanilang biyahe. Magpaparelax muna ako dito sa aking Shamo. Ang Shamo hindi pang business kundi pang collection lang talaga. Pagkatapos niyan ay nag-harvest na naman si Papang sa ating hatcher ng mga bagong sisiw. Sa ngayon, every 3 days kami nag-harvest ng mga sisiw namin. Tumawag na rin ang distributor namin dito sa aming AgriVet. Unang dineliver dito, syempre yung paborito ko, ang V-Pro. I mean, hindi ko paborito talaga, no? Paborito kong feeds para ipakain sa mga manok natin. Bali, V-Pro yung paborito ng ating mga alagang manok. Dumating na rin yung mga Bimig stocks dito, Integra, tsaka Galimac. Yung ibang stocks ay bukas na naman. Pero may umorder na naman ng mga sisiw sa atin. Yung kunin niya itong tagwa 120. Kaya dito ko ilalagay. I-deliver natin to sa kanilang bahay. Kakilala ko kasi. Sa loob merong rice hull para komportable yung mga sisiw natin. Pero 10 sisiw lang pala yung magkakasya dito sa box. 20 chicks kasi yung order sa atin dito. At sa ngayon meron tayong promo na 10 plus 1. Kapag bumili ka ng 10, may libre kang isa. Kaya nilipat ko sa malaking sisidlan. Dahil di ako gumagamit ng tali dito, yung ginagamit ko lang, packing tape. Ito yung technique ko kapag meron akong delivery. Basta within pulomulok lang. Yan o. O diba, sobrang dali lang at safety na safety yung mga sisiw natin. Pagkatapos namin magpa-hatch ng mga sisiw, meron na naman kaming nilagay sa hatcher para mag-hatch. Siguro bukas, okay na to. Na-deliver natin sa buyer at tuwang-tuwa sila. Pagkatapos niyan, bumalik na naman tayo sa Manukan at meron na namang bumili from Padada. Kinaumagahan, soft opening na tayo sa ating AgriVet. At si Sir ang ating first customer dito, lalaki. Nagpagawa na rin ng tarpaulin ang taga V-Pro sa atin. Maraming salamat po, V-Pro. Hindi yan sponsored pero pang malakasan. Andito din po si Budix Incubator Maker para maglagay ng mga incubators dito sa ating AgriVet. Nagsabay-sabay din ang ibang mga companies. Second customer natin, lalaki na naman. Kinuha ko rin ang mga sisiyo ko para mag-display at meron dumating na buyer dito from Lake Cebu. 1 hour ko lang i-display yung mga sisiyo natin dito dahil wala pa po akong kulungan pero nagpapagawa na po. Fully vaccinated na po itong mga sisiyo na ito. At meron na naman tayong another buyer. Dito lang yan sa Pulomolok, South Cotabato. Pagkatapos nyan, binalik ko na rin yung mga sisiyo natin sa Manukan. Sinubukan ko lang kasi na baka mag-click pala yung pagbenta ng sisiyo dito sa AgriVet. Pero sa 1 hour, ang dami ko nang nabenta ng mga sisiyo. Pero kailangan talaga ng kulungan kaya binalik ko yung mga sisiyo sa Manukan upang hindi sila ma-stress. Kapag nagpatayo ka ng AgriVet, ang maglalagay ng mga presyo dito ay yung mga kumpanya. Ang pinakamabilis mag-response dito ay ang V-Pro at saka Pilmico. Lahat ng feeds dito nagamit ko na both sa aking mga manok at saka sa aking mga baboy. May free consultation din po tayo dito. Kapag may sakit yung manok mo, pwede mong dalhin dito, gagamutin natin. May buyer nga tayo dito from Jensen pa talaga. Ito naman, follower natin from Pulomolok. Ang kinagandaan dito sa AgriVet natin ay less 1 peso tayo every SRP ng ating mga feeds. Kinaumagahan, kinuha ko na yung ating battery cage at lalagyan ng ating Shamo. Dito kasi sila mangingitlog. Dito ko yan binibili sa harap ng eskwelahan ng San Lorenzo. I-contact nyo lang si Kuya Archie. Mura at maganda yung kanyang ginagawa dito. Kaya ito, nilagay ko na agad sa ating Manukan. At syempre, nilagay ko na rin dito yung mga Shamo natin. Gagawa kasi ako ng malaking farm ng Shamo. Ito naman si Dos. Isang inahin natin na Jutako. Nangingitlog na po ito. Solid na solid yung katawan nito at malaki talaga at astig yung kanyang mata. Ito naman yung PB line natin, si Uno. Matangkad to at mabigat talaga. Solid. Ito yung mga giants na po na Shamo. Ang mga partner ng hens natin ay andito. Isa din itong PB line. Ito yung may pinakamagandang kulay doon at matangkad din.
Malaki at mataas ang kanyang kulungan kaya hindi tatama ang ulo niya sa ceiling. Ang tangkad ko is 5'4 to 5'5. Kaya sa personal, sobrang laki talaga ng kulungan natin at battery cage. Yung standard na kulungan sa gilid, sobrang maliit kapag tinabi sila. Ang purpose din ng battery cage para safety at ma-determine kung sino yung mga parents. Dahil sa sobrang excited ko, nakapag-load na po ako ng 7 eggs ng Shamo dito sa ating incubators. Sa ngayon, 6 na incubator yung gumagana dito sa ating manukan. Yung ibang 6 na incubator ay magsisilbing reserba natin dito. Dahil isang dosena ng malalaking incubator yung andito sa ating manukan. Ang mga Shamo din po natin ay mga giants. Sa January 25 at January 28, merong mga mapipisa dito. Dito naman sa ating mga heritage chickens, ito yung mga for business talaga. Baka bukas, mag-harvest na naman kami ng mga sisiu para dito. Sobrang dami din po kasi ng orders ng mga heritage chickens namin. Sa mga native chickens naman natin, wala pa po tayong pinapalabas dahil pinaparami natin sila ng pinaparami. 85 to 95% yung hatching rate namin dito. Ready na. B1B1 plus IB. Lasota plus IB. Gumburo. Foulpox. Coryza. Let's go. Sa mga breeders namin, yung pinapakain namin dito is V-Pro 4000. Marami ding available nito sa ating Agrivet. Tinitimbang namin mabuti yung bawat pinapakain namin dito para malaman namin kung magkano yung ginagastos namin dito monthly at kung magkano naman yung pumapasok ng pera dito sa aming manukan. Iba-iba kasi yung mga buyers natin. Merong mga buyers na gusto talaga ng mga native, lalong-lalo na sa mga nagbi-breeding. Mga ahente na gustong kumuha ng mga native chickens at binibenta ito sa kanilang mga customers, lalong-lalo na sa mga restaurants at karinderya. Siyempre, sa mga mahihilig sa mga itim na manok dyan, meron tayong from Australia, yung ating Black Austalorps. Isa itong pure breed na malakas mangitlog, mabilis lumaki, at talagang solid na solid yung pangangatawan. Marami din talagang bumibili dito. At yung mga breeders namin dito ay selected talaga. Itim lahat at walang nakahalong kulay dito. May isa lang akong hinalong Jersey Giant dito at swerte yung mga kabili nun. Kung gusto nyo naman ng meat and egg production, ito yung marerecommend ko sa inyo, ang ating hybrids. Mas malalaki, mas malakas mangitlog, fast grower at syempre, mas maraming kulay. Ito yung mga selections ko every breeds na andito ko ngayon. Andito din po yung mga binibili kong mamahaling mga similya. Ang kinagandahan din dito sa hybrids, meron na itong posibilidad na maglimlim dahil nga halo-halo na po yung kanyang breed. Meron nga isa ditong inahin, sobrang bilog na ng kanyang katawan. Batang-bata pa po yan. At syempre yung mga Amerikano at Amerikana natin, ang ating mga Rhode Island Reds. Isa sa pinaka-saleable natin dito. Lahat naman talaga ng inaalagaan ko ay talagang mabenta. Dahil kung hindi mabenta yung manok, hindi siya masasabing pang negosyo. At yung layunin ng ating manukan ay makapaproduce ng affordable at saka consumable na manok. At higit sa lahat, mas healthy sa broiler chicken.